Dahil kuripot ako, umupa ako ng haunted house. Unang gabi ko pa lang, biglang bumukas ng kusa yung shower. Galit akong sumigaw sa kawalan. Pas ang gala, ikaw magbayad ng tubig, ha? Biglang tumigil ang agos ng tubig. Akala ko, simula pa lang yun. Hindi ko naman inasahan na kinabukasan. Pagdating ko sa lamesa, may nakahain ng 3 ulam at 1 sabaw. Sa tabi, may note pa, bayad sa pagkain, 25. Mabilis akong nag-compute sa isip ko. 3 ulam at 1 sabaw. May karne, may gulay. At napakaganda ng pagkakapresenta. Sa restaurant, ang ganitong set aabutin ka ng 50 at hati pa kayo sa bayad. 25 lang. Sobrang sulit. Kinuha ko ang chopsticks. Kumuha ako ng 1 piraso ng make and tab at malinamnam na braised pork at isinubo ko. Sa sobrang sarap, muntik ko nang malunok ang sarili kong dila. Habang nilalamon ko ang lahat ng pagkain, pabulong-bulong akong nagrereklamo sa hangin. Sabi ko, Ate Multo, ang kuripot mo naman. Patay ka na nga, ang kalkulado mo pa rin sa pera. Lakihan mo naman yung isip mo, pwede. Pagkatapos kumain, dumighay ako sa sobrang kabusugan. Tinitingnan ko yung mga mamantikang plato at mangkok. Inatake ako ng catamaran. Para subukan siya, tinambak ko lang yung mga hagasin sa lababo. Para matesting ko kung hanggang saan ang pasensya ng roommate kong ito. Kinaumagahan, nagising ako sa mahinang kalampagan ng mga plato at kawali. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto ng kusina. Nakita ko yung mga hagasin sa lababo, napakalinis at sobrang kintab. Maayos na maayos pa ang pagkakasasalansan. Sa tabi, may isa na namang note, hindi naman siya ng dugo. Ordinaryong itim na ballpen lang. Bayad sa paghugas ng plato, 5 piso 1 beses. Sa katapusan ng buwan ang bayaran. Natawa na lang ako sa inis. Ha, sa mahigit 20 taon kong nabubuhay sa mundo. Ngayon lang ako nakakita ng maltong ganito kaprinsipiado. Biglang nabuhay ang pagiging competitive ko. Gusto mo ng laban, ha? Sige, sinadya kong ilagay ang sako ng basurang punong-puno sa may pinto, para harangan ng kalahati ng daanan. Sige nga, itapon mo kung matapang ka. Di ko inasahan, kinabukasan, nawala na yung sako ng basura. Tapos may nakadikit na post-it note sa pinto. Errand fee, 10 yuan. Isang gabi, nag-overtime ako. Halos gumapang na ako pauwi sa sobrang pagod. Kinapa ko sa dilim yung switch ng ilaw. Biglang bumukas ng kusa ang ilaw sa sala. Banayad ang ilaw, hindi nakakasilaw. Biglang may kumurot sa puso ko. 1 pirasong papel ang dahan-daang nahulog galing sa lampshade. Nag-iwan ako ng ilaw para sa'yo. Sagot mo ang kuryente, yung kaunting init na naramdaman ko. Agad dinurog ng mga salitang, sagot mo ang kuryente. Napairap na lang ako sa kisame. At sa mga ganitong klaseng katawa-tawang pag-aaway. Lumipas ang mga araw, unti-unti kong nakabisado ang ugali ng ghostmate ko. Ang pangalan niya ay Suhanyan. Sobrang linis niya kapag inihagis ko ang underwear ko sa sahig. Kusa itong tatalon papasok sa lababo. Meron din siyang OCD. Yung mga libro ko sa bookshelf. Basta may isa lang na hindi nakaayos ayon sa laki. Kinabukasan, siguradong plansyado na ang pagkakaayos niyan. Magaling siyang magluto, pero grabe kung magtanim ng galit. Masabi ko lang na maalat ang ulam. Kaya niyang magpakain sa akin ng nilagang tokwa lang sa loob ng 3 araw. At napakatalas ng dila niya. Minsan, bumili ako ng nakasale na shirt. Sinusukat ko sa harap ng salamin. Sa salamin, dahan-daang lilito ang mga salitang gawa sa hamog. Ang pangit ng taste mo. Ang badoy ng forma mo. At mas kaawa-awa ang wallet mo. Nagtatalon ako sa galit. Sumigaw ako sa hangin. Anong pakialam mo? Isang kuripot na kahit patay na, KKB pa rin. Tapos yung mga salita sa salamin, magiging, ikaw rin. Nagsisimula na akong masanay sa presensya niya. Sa katunayan, medyo nag-e-enjoy na rin ako. Kahit papaano, hindi na ulit ako kumain ng instant noodles. Kahit papaano, sa malaki at malamig na syudad na to, may isang taong nag-iiwan ng ilaw para sa akin. Kahit na may bayad yung kuryente. Isang araw, binisita ako ng best friend kong si Jibay Chang. Sinabihan ko na si Suhanyan ng maaga. Darating ang kaibigan ko, matatakotin yun. Umayos ka muna ngayon, ha? Isang magazine ang lumutang mula sa mesa. At may nakasulat na malaking-malaking okay. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Jibay Chang sa pinto, agad siyang sumangot singhot ng todo. Shen Moyen, Tul, yumaman ka na ba? Nag-hire ka na ng katulong. Ang linis-linis dito, parang hindi ikaw ang nakatira, ha? Nagbago na ang lifestyle mo, Hindi pa man niya natatapos magsalita. Yung TV na nagpapalabas ng action movie. Biglang lumipat sa business channel. Biglang napatalon sa takot si Jibay Chang. Nasaan yung remote? Bakit biglang nag-iba ng channel? Baka pumapalya lang. Shit, ano yun? Gumalaw mag-isa yung baso. Huwag kang matakot, medyo makulit lang yung kasama ko rito sa bahay. Pero masarap siyang magluto. Yan, baka sobrang stress ka lang. Nag-i-imagine ka na yata. Napabuntong hininga na lang ako. Alam kong mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Pagkaalis ni Jibay Chang na takot. Medyo dismayado akong naupo sa sofa. Maya-maya, bahagyang dumilim ang mga ilaw sa sala. Naging mas banayad ang liwanag.
Lumingon ako sa napakalaking bintana, isang matangkad na figure na nakapulang bestida. Sa unang pagkakataon, napakalinaw niyang nagpakita sa harap ko. Bahagya pa rin siyang transparent, para siyang usok na naglalakad. Pero malinaw kong naaaninag ang mahaba niyang buhok na nakalugay sa kanyang mga balikat. Napakasela niya sa ginagawa, pinupunasan niya ang bintanang hindi ko nalinis ng maayos kaninang umaga. Seryoso at tutok na tutok ang mga galaw niya. May dala itong gilas na halos parang isang uri na ng obsesyon. Bigla kong naramdaman na ang mga pag-aalala ng mga kaibigan ko, ang hindi pagkakaintindi ng buong mundo, ay hindi na mahalaga. Dito sa napakalaking syudad na ito, sa wakas ay mayroon na akong tahanan, at isang napakakakaibang kapamilya, pero hindi nagtagal ang lahat ng ito. Ang hagupit ng ekonomiya, ay sa wakas, dumating na rin sa isang tulad kong simpleng empleyado. Isang napakalamig na email, at ilang linyang opisyal na pahayag na walang bahid ng emosyon. Ang tumapos sa 2 oras kong biyahe araw-araw, kapalit ng kakarampot kong sahod. Habang yakap-yakap ang isang curtain, naglakad ako sa kalsadang dinudumog ng mga tao. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong para akong isang basurang itinapon lang. Pag-uwi sa bahay, itinaklob ko ang kumot sa aking ulo. Ang matagal ko nang kinikimkim na sama ng loob at kaba, ay sa wakas, bumuhos na sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung gaano ako katagal umiyak. Mula sa sala, may marahan akong narinig na malamyos na musikang klasikal. Iyon yung paborito kong pyesa, ang From the New World ni Dvorak. Minsan, habang kumakain ako, nabanggit ko sa kawalan ng isang beses, na ang ganda ng piyesang ito. Pakiramdam ko, kahit gaano kahirap ang buhay, malalampasan din. Sumangot ako, at lumabas ng kwarto ng mabigat ang mga hakbang. Sa mesa, may isang platong umuusok pa na cola chicken wings. Sa tabi nito, may isang pirasong papel na tahimik na nakalagay. At dito, nakasulat ang salitang kuneho. Sa wakas, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa kalingang naramdaman ko. Sa unang pagkakataon, seryoso akong nagsalita sa kawalan. Salamat sa iyo, Su Hanyan. Pagkatapos kong mabusog, binuksan ko ang computer ko at walang tigil na nagpasa ng mga resume. Pero lahat ng resume na ipinadala ko, wala man lang naging tugon. Yung iilang interview na napuntahan ko, laging bagsak sa huli. Habang pinapanood kong paubos ng paubos ang pera ko sa bangko araw-araw. Kinakain na ng kaba ang buong sistema ko. Nagsimula na akong hindi makatulog gabi-gabi. Sa wakas, nakatanggap ako ng abiso mula sa pinapangarap kong kumpanya para sa isang interview. Pagkatapos noon, inilabas ko ang kaisa-isang formal suit ko na nakatago sa ball. Noong araw ng interview, ang aga-aga kong gumising. Dahil sa sobrang kaba, nanginginig ang kamay ko habang bumibili ng almusal sa coffee shop sa baba. Isang tasang mainit na Amerikano ang tuluyang natapon sa polo ko. Noong sandaling iyon, naramdaman kong gumuho ang mundo ko. Nagkukumahog akong tumakbo pa uwi. Pakiramdam ko, gusto ko nang mamatay. 1 oras na lang bago ang interview. Wala na talaga akong oras para bumili ng bago. Susuko na lang ba ako ng ganito? Pero noong mga sandaling iyon, may narinig ako sa loob ng banyo. Ang mahinang ugong ng washing machine na nagsimulang yumandar. Natigilan ako, dali-dali akong pumunta roon. Nakita ko ang polong natapunan ng kape, na umiikot sa loob ng washing machine. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto ang washing machine, at nagsimula ng yumandar ang dryer. Pagkalipas ng 20 pang minuto, isang malinis at mainit-init na polo na may banayad na bango, ang nakasabit sa isang di nakikitang hanger sa pinto ng kwarto ko. Napatitig ako sa polo na parang bago. Pakiramdam ko na nanaginip ako, isinuot ko ang damit, at kumari pa ng takbo palabas ng bahay. Rush hour na papunta sa istasyon ng tren. Nakikita kong paubos na ang oras bawat segundo. Tagaktak na ang pawis ko sa kaba. Noong akma na sana akong tatalikod para makipagsiksikan sa bus. Ang mismong turnstile sa harapan ko, biglang tumunog. Umailaw ang green light, at kusang bumukas ang harang. Hindi na ako nag-isip pa. Humari pa ako ng takbo, at sumugod sa platform. Dahan-daang nagsasara ang pinto ng tren na sasakyan ko. Lagot na, nanlamig ako bigla. Noong sandaling tuluyan nang magsasarado ang pinto, parang may naipit sa siwang. Tumunog ang isang nakabibinging alarma. At muli itong bumukas. Nagkandara pa akong pumasok. Hingal na hingal ako sa loob ng tren. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sobra namang pagkakataon ang lahat ng ito. Isang pagkakataon na para bang may nagbubukas ng daan para sa akin. Nakarating ako sa kumpanya 5 minuto bago magsimula ang interview. Bawat segundong paghihintay ko sa interviewer sa loob ng meeting room ay isang matinding paghihirap. Pagkalipas ng mahabang oras, sa wakas, ako na. Huminga ako ng malalim at pumasok sa kwarto. Nakahilera ang 4 na interviewer. Seryoso ang mga mukha nila. Sa sobrang kaba, pinagpawisan ang mga palad ko. Ang inihanda kong self-introduction ay biglang nawala sa isip ko. Parang nag-shutdown ang utak ko. Noong mga sandaling hiyang-hiya na ako, at gusto ko nang lamunin ng lupa, isang itim na ballpen sa ibabaw ng mesa, ay biglang gumulong papunta sa kamay ko. Agad kong hinawakan ang ballpen. Ang malamig nitong pakiramdam ang biglang nagpakalma sa akin.
Tiningnan ko ito. Sa katawan ng ballpen, may nakaukit na dalawang salita, maliit pero malinaw. Kapit lang. Biglang kumalma ang loob ko. Ang dalawang salitang yun ay parang isang pampalakas ng loob, na itinurok sa buong katawan ko. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Shen Moyan Kapit lang. Sa interview na yun, nagawa ko ang pinakamagaling na performance sa buong buhay ko. Pagkalipas ng isang linggo, matagumpay kong natanggap ang job offer mula sa kumpanyang iyon. Noong unang araw ko sa trabaho, agad akong dumiretso sa supermarket. Bumili ako ng isang bote ng masarap na alak, at marami pang sariwang sangkap. Pag-uwi ko sa bahay, naghanda ako ng isang buong hapag-kainan. Pagkatapos, pinuno ko ng alak ang 2 baso. Itinaas ko ang isa. Suhan yan. Ang kopang ito ay para sa iyo, salamat. Aking pinakamahusay na kasangga, dahan-daang umalag ang isa pang baso. Gumawa ito ng isang malinaw na kalansing. Tila ba sumasagot sa akin? Napangiti ako pero basa ang aking mga mata. Alam kong hindi ako nag-iisa. Mayroon akong isang hindi nakikitang tagapagbantay. Ang pagsasama namin ni Suhan yan, matapos kong makuha ang bagong offer, ay naging mas payapa kaysa dati. Ako ang responsable sa paghahanap buhay. Siya naman ang bahala sa pag-aayos ng bahay para maging maaliwalas. Kasabay nito, ginagamit niya ang kanyang low ika sa negosyo para bantayan ang mga gastos ko. At para planuhin ang aking pananalapi. Makalipas ang isang linggo, matagumpay kong natanggap ang job offer mula sa kumpanyang iyon. Noong unang araw ko sa trabaho, agad akong dumiretso sa supermarket. Bumili ako ng isang bote ng masarap na alak, at marami pang sariwang sangkap. Pag-uwi ko sa bahay, naghanda ako ng isang buong hapag-kainan. Pagkatapos, pinuno ko ng alak ang 2 baso. Itinaas ko ang isa. Suhan yan. Ang kopang ito ay para sa iyo, salamat. Aking pinakamahusay na kasangga, dahan-daang umalag ang isa pang baso. Gumawa ito ng isang malinaw na kalansing. Tila ba sumasagot sa akin? Napangiti ako pero basa ang aking mga mata. Alam kong hindi ako nag-iisa. Mayroon akong isang hindi nakikitang tagapagbantay. Ang pagsasama namin ni Suhan yan, matapos kong makuha ang bagong offer, ay naging mas payapa kaysa dati. Ako ang responsable sa paghahanap buhay. Siya naman ang bahala sa pag-aayos ng bahay para maging maaliwalas. Ginamit niya rin yung diskarte niya sa negosyo para bantayan ang mga gastusin ko. Planuhin ang finances ko. Mr. Lin, kumusta ang pagtira niyo? Sanay na ba kayo? Maganda kasi ang lokasyon ng bahay na yun. Maganda rin ang layout, kaya lang may nangyari kasing di maganda dati. Hindi kaya ng mga ordinaryong tao. Pero sa nakikita ko, ang ganda ng aura mo. Kaya alam kong hiyang sayo ang lugar. Okay naman po, medyo naku-curious lang po kasi ako. Ano po ba talaga ang nangyari sa bahay na to dati? Sinubukan ko kasing i-search online, pero isang malabong balita lang ang lumabas. Sabi, namatay daw sa isang aksidente yung may-ari. Nako, matagal na yun. Aksidente lang naman, di ba? Huwag mo nang masyadong isipin yun, I-ho. Basta maging panatag ka lang sa pagtira mo dyan. Maganda naman talaga ang feng shui ng bahay na yun. Tingnan mo, di ka pa nga nagtatagal dyan. Nakalipat ka na agad sa mas magandang trabaho. Gumaganda na ang swerte mo. Mabilis niyang iniba ang usapan. At sa paraan ng pagsasalita niya, pilit niya akong pinipigilang mag-isip pa. Para sa akin, ang pagiging palakaibigan niya, ay may halong kakaibang pakiramdam. Ang isang normal na ahente, ang renta at kontrata lang ang aasikasuhin. Bakit siya sobrang interesado sa mental health ko? At bakit pilit niya akong pinipigilan? Naalamin ang tungkol sa nakaraan ng bahay na ito. Matapos ang ilang formalidad, nagpaalam na kami ni Luyaw sa isa't isa. Pero sa halip na mawala ang mga duda ko, lalo lang nitong pinataas ang aking pagiging alerto. Nang gabing iyon,